Sir, nahanap ko na po siya sa storage room. Mukhang kinulong po siya roon. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Lance. Namilog naman ang kay Miranda. At doon, tuluyan ang nagdilim ang mukha ni Don. Where is Rita? Nang hindi agad makasagot ang dalawa, nagsimulang manginig ang kamay ni Miranda. Si Lance naman ay biglang pinagpawisan. Find her. Utos ng Don sa mga tauhan. Now! Hon, tinabig ni Don Marsilio ang kamay ni Doña Miranda na humawak sa kanya. Pag nalaman ko na may hindi magandang ginawa sa magkapatid, mananagot ka sa akin, Miranda. Humigpit ang panga ni Don Marsilio at nagpa siya na tumulong sa paghahanap kay Rita sa mansyon. Hanggang sa may marinig siyang mahinang kaluskos mula sa isang madilim na hallway. Isang pintong bahagyang nakabuka. Isang sinag ng ilaw mula sa loob. Lumapit doon ang Don at doon natigilan si Don Marsilio dahil nakita niya si Rita sa loob. Halatang nangihina na si Rita. May mga pasa ng katawan at tila ba pinapahirapan talaga ito. At sa harap nito ay isang maliit na pink na bowl. Ang bowl na ginagamit ng pusa ni Miranda. Sa mansyon ng mayayamang pamilya ng Alcantara ay doon naglilingkod si Rita, isang masipag at mabait na dalaga na handang gawin ang lahat para sa munting kapatid niyang si Benjo. Isang 8 taong gulang na mayroong special needs at tanging siya lang ang nag-aalaga. Sa murang edad ay kailangan niya na tumayo na ama at ina sa kanyang kapatid. 22 anyos pa lamang siya, ngunit halos pasan niya na sa kanyang balikat ang lahat ng problema sa mundo. Wala na kasi silang magulang. Namatay ang kanyang ina noong si Lia may 6 na taong gulang pa lamang. Ang ama naman nila, sa kasamaang palad ay mas maagang kinuha sa kanila ng kapatid niya. Mabuti na nga lamang at mabait ang mag-asawang Alcantara na pinaglilingkuran niya. Lalong-lalo na si Don Marsilio na noong malaman na walang ibang maaaring magbabantay sa kapatid niya, pumayag ito na isama niya dito sa mansyon si Benjo. Nagsaganon daw ay hindi niya kailanganin na alalahanin oras-oras ang kapakanan ng kapatid niya. Kaya naman dahil doon ay mas nakakapag-focus siya sa trabaho at higit pa roon ay mas kampante ang isip niya kasi mas mababantayan at maaalagaan niya ang kapatid niya. Sanay na si Rita sa kabuhayan ng pagiging kasambahay. Bagaman ilang buwan pa lang mula nang mamasukan siya dito sa mansyon ng mga Alcantara, ay dati naman na siyang nagtatrabaho bilang kasambahay. Iyong ibang naging amo niya nga ay ayaw na naroon ng kapatid niya kasi abala lang sa trabaho niya kaya wala siyang choice kundi ang umalis at humanap ng iba. Sa kabutihang palad ay napadpad nga sila dito sa mga Alcantara. Wala siyang reklamo sa kahit anumang ipagawa sa kanya. Wala siyang hinihingi basta kumita siya para kay Benjo sapat na sa kanya. Iyon naman kasi ang mahalaga. Ngunit isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon tuluyang nagbago ang tahimik niyang mundo. Habang naglilinis siya sa ikalawang palapag, may narinig siyang mahihinang usapan mula sa pinto ng master's bedroom. Sa unay hindi niya iyon pinansin. Trabaho niya lang naman ang mag-ayos. Hindi ang makaalam. Pero nang siya'y makalapit sa pinto, hindi sinasadya na may masilip siya sa loob. Natigilan si Rita sa kanyang nasaksihan. Si Doña Miranda. Ang akala niya'y mabait na asawa ni Don Marsilio Alcantara ay may kasama sa silid. Isang lalaki. Nakita niya kung paano maghalikan ng dalawa. At sa mga sandali na yon, hindi niya alam kung ano ang gagawin at dahil sa pagkabigla ay hindi na siya nakakilos. Nabitawan niya rin ang hawak na walis kaya naglikha ito ng ingay at ang 2 tao na nasa loob ay napalingon sa kanya. Gusto ni Rita na umalis ngunit huli na dahil nakita na siya ng 2 nasa loob. Lumapit ang mga ito sa pinto. Unang lumabas ay si Doña Miranda. Kasunod ay ang lalaki na kasama at kahalikan nito. Si Lance, isang lalaki na hindi hamak na mas bata kaysa kay Doña Miranda. Kilala ni Rita ang lalaki. Kaibigan din naman ito ni Don Marsilio kasi nagmula rin ito sa kilalang pamilya. At sa pagkakaalam pa nga ni Rita ay business partner din ito ni Don Marsilio. Nanlamig ang tugon ni Rita. Pabalik-balik ang tingin niya sa dalawa.
Habang makikita naman sa mga mata ni Doña Miranda ang takot at pangamba dahil sa nahuli niya nga ito at ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Ang malamig na tanong nito sa kanya. Maglilinis lang po sana ako, ma'am. Nauutal niyang sabi. Nagkatinginan nito at si Lance. Waring pareho nilang nababasa ang isip ng isa't isa. Wala ka nakita at wala ka narinig. Naiintindihan mo? Ang mariin na sabi sa kanya ni Doña Miranda. Parang may yelo namang dumampi sa batok na Rita dahil sa uri ng titig at nagbabantang tinig nito sa kanya. Pilit siyang tumango, umaasang matatapos na ang tensyon. Ngunit hindi pa pala tapos ang bangungot kahit na nangako na siyang ititikom ang bibig dahil nagsalitang muli si Doña Miranda. Mababa at puno ng pananakot. Dahil kapag nagkamali ka ng salita, pag nagtanong ka, kapag nagsumbong ka sa asawa ko, humakbang ito palapit sa harap niya. Ang kapatid mo ang mapapahamak. Sisiguraduhin ko na hindi mo na siya makakasama ng matagal. Nanlaki at napuno ng takot ang mata ni Rita. Kitang-kita sa ekspresyon ni Doña Miranda na hindi talaga ito nagbibiro at alam din ni Rita na nakahanda talaga ito na gawin ang banta nito. Kapag nag-ingay ka, isang kumpas lang, baka kung ano nang mangyari sa kanya. Nawala na ng kulay ang mga labi ni Rita. Nanghihina ang tuhod niya. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya kayang isugal ang kapatid niya. Ito na lang ang meron siya at hindi pwedeng mawala pa ito sa kanya. Please, huwag po si Benjo. Nanginginig niyang sabi. Wala po siyang alam. Huwag niyo pong idamay ang kapatid ko dito. Lumapit din sa kanya si Lance at marahas na hinawakan nito ang baba ni Rita. Then keep your mouth shut forever. Hindi pwedeng malaman ni Don Marsilio kung ano man ang nakita mo kanina. Do you understand? Hindi kaagad makapagsalita si Rita. Nasaktan din siya sa marahas na hawak nito sa baba niya. Opo, bulong niya sa wakas. Hindi po ako magsasalita. Hindi ako magsusumbong kahit kanino. Pangako. Ngumiti naman si Doña Miranda na tila ba nabunutan ng tinik. Good. Keep our little secret and your brother stays safe. Habang palayo sa kanyang dalawa, unti-unting nanghina si Rita at halos mapaupo sa sahig. Pakiramdam niya bigla ay may kung anong matulis na nakatarak sa leeg niya. Isang sekreto ang maaaring maging dahilan para mawala sa kanya ang kapatid niya kung hindi siya mag-iingat. Kailangan niya itong panatilihing lihim. Hindi niya alam kung hanggang kailan, pero ang mahalaga ay manatili sa kanya ang kapatid niya. Mula ng gabing iyon, parang may nakatali ng lubid sa leeg ni Rita. Isang pagkakamali niya lang, kapalit ay matinding kapahamakan. Hindi na naging katulad ng dati ang bawat araw niya sa loob ng mansyon. Ang bawat paghinga, bawat kilos, bawat salita, lahat ay dapat maingat. Lahat ay dapat walang bahid ng pagdududa. At ang pinakamasakit, kailangan niyang umiti sa napakabait na taong nakilala niya, kay Don Marsilio. Kailangan niyang magmukhang normal sa harapan nito. Simula ng bawat umaga, babangon si Rita ng mas maaga pa sa dati para lang maiwasan niya si Doña Marina. Naglilinis siya, nag-aayos, nagluluto, naglalaba. Pero ngayon, bawat tunog ng yabag sa pasilyo ay nagpapakaba sa kanya. Bawat bukas ng pinto ay nagpapalala ng banta. Tuwing dumadaan si Doña Miranda o si Lance na laging bumibisita sa mansyon, laging iwas ang tingin niya. Ayaw niyang magkamali. Ayaw niyang magpakita ng kahit maliit na galaw na maaaring magbunyag ng takot o pagdududa. Pero ang pinakamahirap ay tuwing nakikita niya si Don Marcelo, ang napakabait niyang amo na talagang tanging tumutulong sa kanya at sa kapatid niya. Ang matanda na walang kaalam-alam sa lahat ng nangyayari sa loob ng sarili nitong pamamahay. Isang umaga, nadatnan ni Rita ang matanda sa hardin. Bagaman may edad na si Don Marsilio, abala pa rin lagi ito sa trabaho at kumpanya. Wala kasi silang anak ni Doña Miranda, kaya naman ay wala itong tagapagmana. Walang maaaring tumulong dito sa negosyo.
Siguro, iyon din ang dahilan kaya walang napapansin si Don Marcelo sa nangyayari sa mansyon. Kasi lagi itong busy. Ngumiti ito nang makita siya. Isang mabait, walang halong mali siyang ngiti. Kabaligtaran ng mga ngiting ibinato sa kanya kagabi ni na Doña Miranda at Lance. Rita, iha, mabait na wika ng matanda. Maagang maaga ka na naman. Hindi ba't sabi ko sa inyo noon ng kapatid mo ay ayos lang naman kahit na late ninyong simulan ng gawain dito sa mansyon dahil konti lang naman ang mga kailangan yung gawin dito. Napayo ko si Rita, tsaka pilit ang ngiti. Sanay na po kasi ako doon. Ayoko po kasi na walang ginagawa tsaka late na nagsimula ng trabaho. Lalo na't pinapasahuran mo ako, tinutulungan niyo rin ho ang kapatid ko. Ayoko pong abusuhin ang kabaitan niya sa amin. Tumango ang matanda at lumiti para bang may nakikita itong anak sa kanya. Kung lahat ng tao ay kasing linis ang puso mo, mas gaganda sana ang mundong ito. Natahimik siya. Napakalaki ng tiwala nito sa kanya at ang tingin sa kanya ni Don Marsilio ay isang napakabuting tao na hindi makakaya na gumawa ng pagkakasala. Pero pag malaman nito ang totoo, na alam niya na pinagtataksilan nito ng sarili nitong asawa at kaibigan at pinili niya lamang na ilihim at protektahan ang sekreto na yon, tiyak si Rita na madi-disappoint din sa kanya si Don Marsilio. Kung pwede ko lang sana sabihin. Kung pwede ko lang kayong tulungan. Ani ng bahagi ng isip ni Rita. Pero hindi pwede. Boses sa kanyang isipan ang nagpatuloy. Hindi niya kayang isugal ang kaligtasan ni Benjo dahil ito na lamang ang meron siya. Sa mga sumunod pang araw, naging mas doble ang takot niya. Sa tuwing nasa malapit si Don Marcelo, nakikita ni Rita ang pagbabalat kayo ni Doña Miranda. Mabait at mukhang tapat, pero kapag wala na si Don Marsilio, ay yakap-yakap na nito ang kalaguyo. At habang tinitingnan ni Rita ang mabait at mapagkumbabang amo, mas lalo lang siyang nalulunod sa bigat ng lihim na hindi niya kayang bitawan. At sa tuwing matutulog siya sa gabi, kung saan katabi niya ang kanyang kapatid na si Benjo, lalo lamang na bumibigat ang nararamdaman niya. Hindi siya pinapatulog ng guilt na nararamdaman niya. At ang masakit pa ay hindi niya rin kaya na ipagtapat ang totoo. Ate, may nangyari ba? Tanong ng munting bata. Ngumiti si Rita sa kapatid. Wala, may iniisip lang ako. Lumapit sa kanya si Benjo. Ay napaka-inosente nitong mga mata ay diretso ang tingin sa kanya. Happy ka? Tumango siya at ginulo ang buhok nito. Oo naman, happy ang ate. Pero ang totoo, hindi siya masaya. Hindi siya magiging masaya na ganito ang lagay nila. Hindi siya payapa at bawat araw ay parang pagsisiksik sa masikip na sulok ng kadiliman. Sa mansyon, wala siyang karamay. Walang alam si Don Marsilio kung ano nga ba ang totoong mga nangyayari sa likod nito. At ang dalawang taong responsable sa kanyang takot ay malayang nakakangiti sa harap ng lahat. At sa pagkita ng tahimik na pagdurusa at pangangalaga sa kapatid, unti-unti niyang naiisip. Gaano katagal bago mabasag ang mundong pilit niyang pinoprotektahan? Sinubukan ni Rita na umalis sa trabaho nang sa ganon ay malayo sila sa panganib ng kapatid niya. Ang kaso, hindi pumayag si Doña Miranda. Siguro ang nasa isip nito ay kapag nasa malapit siya, madali lang nitong namamanmana ng mga galaw niya. Habang si Don Marsilio ay nakiusap na wag na silang umalis. Hindi ka pwedeng umalis, Rita. Hindi mo ako pwedeng takasan. Mas lalong hindi ka makakatakas sa akin. Dahil kahit sang sulok ng mundo ka man pumunta, hahanapin at mahahanap pa rin kita. Iyon ang malamig na banta sa kanya ni Doña Miranda noon. Kaya naman, wala siyang choice kung hindi ang manatili roon sa mansyon. Sa katunayan, matapos yung magpaalam na aalis na sana ng trabaho, ay tila ba lalo pang naging mainit sa kanya si Doña Miranda na anumang kilos niya ay lagi na itong nakamasid. Mas naging strict pa ito sa kanya kaysa dati. Maaga ulit na nagising si Rita noong araw na yon.
Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maibabalik ang dating sigla sa sarili. Lalo na ngayong kapansin-pansin na ang pag-aalala sa kanya ni Don Marsilio. Habang nagwawalis siya sa malawak na living room ng mansyon, lumapit sa kanya ang matandang si Don Marsilio. Kasama nito ang kapatid niyang si Benjo. "Ate Rita, tulong ako!" Masiglang sabi ni Benjo habang inaaabot ang maliit na dustpan na siyang ginagamit talaga ng kapatid niya dahil hilig nitong tulungan siya. Napangiti at hinaplos ang ulo ng bata. Sige Benjo, salamat ha." Inabala na ni Benjo ang sarili sa pagwawalis habang si Don Marsilio naman ay naglalakad palapit sa kanya. Maya-maya pa nagsalita ng matanda. "Rita, iha," malumanay nitong sabi. "Napapansin ko lang, parang may mapikat kang dinadala nitong mga nagdaang araw." Napatigil si Rita. Kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Sinubukan niyang ngumiti. Pero hindi siguro kasing epektibo ng peking ngiti na iyon dahil hindi nawala ang pag-aalala sa mga mata ng Don. "Wala naman po, Don Marcelo. May mga iniisip lang po ako at medyo pagod lang po ako siguro kasi napapadalas pong pagtantrums ni Benjo." Umiling ang matanda, hindi kumbensido. "Hindi iyon na nakikita ko. Alam kong pag napapagod ka, mas nagiging masigla ka pa nga kasi yun ang paraan mo para hindi mo isipin kung ano mong mga bagay. Pero ngayon, para kang laging malayo ang tingin. Nag-aalala ako sa inyo ni Benjo dahil para bang mga anak ko na rin kayo." Lumapit din si Benjo, sumiksik sa tabi niya at ngumiti. "Ate, okay lang po ikaw?" "Oo naman Benjo, huwag ka mag-alala." "Rita," wika ang muli ni Don Marsilio. "May problema ba kay Benjo? Kailangan niyo ba ng pang-maintenance, panggamot? Di ba't ang sabi ko sa inyo noon na willing naman akong tumulong sa inyo ng kapatid mo? Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan mo, huwag ka mahihiya." Hindi po Don, maayos na po ang kapatid ko at sobra-sobra na po ang tulong ninyo sa akin." Nagbuntong hininga naman ito ng malalim. "Kung ganun, kung may problema ay sabihin mo lang sa akin. Huwag kang maglilihim para matulungan ko kayo, kahit na ano pa yan. Total, sariling anak na rin ang turing ko sa inyong dalawa." Hindi na nakasagot si Rita. Gusto niyang magsabi ng totoo. Gusto niyang humingi ng tulong dito. Gusto niyang isumbong ang pananakot sa kanya ni Doña Miranda at na Lance. Pero hindi niya magawa dahil pinapangunahan siya ng takot. Takot siya na baka mawala sa kanyang kapatid niya dahil ito na lamang ang tanging meron siya. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang pababa si Doña Miranda ng hagdan. Ang mga mata nito ay matatalim, malamig at malinaw ang pagbabanta. Isang tingin pa lang mula dito, nagbaba na ng ulo si Rita. Parang may mabigat na kamay na humila sa kanya pababa. Nagmamadali namang bumaba ang ginang. May matamis pero pilit na ngiti. "Rita?" Tawag nitong puno ng pekeng lambeng. "Pwede ka bang kumuha ng tsaa sa kusina? Yung paborito namin ni Marsilio?" Pilit naman ang umiti si Rita kahit nanginig. "Opo ma'am, kukunin ko po agad." Pero habang papalayo siya, narinig niyang nagtanong si Don Marsilio. "Miranda, bakit parang natatakot lagi sa'yo si Rita? Pinapagalitan mo ba ang bata?" Sandaling tumigil si Rita sa paglalakad pero hindi siya lumingon. Alam niya nakatitig pa rin sa kanya si Doña Miranda. "Ay nako Marsilio, siguro naiilang lang siya sa akin. Alam mo naman na ilang buwan pa lang siya dito. Pero wag ka mag-alala, hindi ko naman siya pinagalitan dahil masipag naman siya sa trabaho." Lumipas pa ang ilang araw, ngunit hindi nawala ang tensyon sa pagitan ni Rita at Doña Miranda. Sa halip, lalo lang itong lumala. Parang unti-unting sinasakal si Rita sa bawat sulok ng mansyon. Gabi-gabi, umiigting ang takot niya. At ngayong gabi ay mas malala pa. Habang nag-aayos siya ng mesa sa kusina, biglang dumungaw si Doña Miranda mula sa pintuan na tila ba binabantayan lang siya nito at naghihintay na wala si Don Marsilio o ibang kasambahay para lapitan siya. Mabagal ang pagpasok nito. Halos parang ahas na dahan-dahang umaaligid sa magiging biktima. Hindi kumibo at nakakilos si Rita.
pero humigpit ang hawak niya sa basong hinuhugasan. "Rita?" Nilingon niya ito. Doon niya nakita ang matang walang pasensya at puno ng galit. Lumapit ito at napasingal siya sa sobrang lapit nito sa kanya at pabulong nitong sabi, "Uulitin ko lang para malinaw. Kapag sinubukan mong magsalita, kahit konting pahiwatig lang, pinigil ni Rita ang paghinga. Si Benjo ang mauuna." Napakapit siya sa damit niya, nanginginig. Tuluyan ang tumulo ang luha niya. Kahit pilit niyang pinigil. Marahas na hinawakan ni Doña Miranda ang kanyang panga at itinaas ang mukha niya upang magtama ang kanilang mga mata. "Naiintindihan mo ba ako, ha? Huwag na huwag ka lamang magkakamali na magsumbong sa asawa ko. Kayang-kaya kong saktan ng kapatid mo. Hindi ako nagbibiro." Pilit naman na tumango si Rita. Hindi niya mabigkas ang salita, kahit isa. "Magaling," tugon ng ginang. May ngiting halos walang buhay. "At alam ko na alam mo kung gaano mong kamahal ang kapatid mo. Kaya susundin mo kung ano ang gusto kong gawin mo." Bumitaw ito at inayos pa ang kanyang uniformeng suot na para bang walang nangyari. Pero bago ito tuluyang umalis, tumigil ito muli sa pintuan. "At isa pa, wala ka naman talagang balak magsumbong kay Marsilio, di ba?" Sa wakas, nakapagbuka si Rita ng bibig. Mahina at basag ang tinig. "Wala po, ma'am. Ayoko pong may mangyari kay Benjo. Makakaasa po kayong tikom lagi ang bibig ko." Dahan-dahang ngumiti si Doña Miranda. "Good girl." Pagkaalis ng ginang, hindi na napigilan ni Rita ang paghina ng tuhod. Naupo siya sa malamig na sahig, pinipigilan ng hikbi. Sa labas ay naroon si Benjo. Masayang naglalaro ng mga shell sa hardin kasama ang hardinero. Walang kamalay-malay sa panganib na nakasabit sa kanyang buhay. At noon nagpa siya si Rita. Kung kailangan, kung yun talaga ang kapalit, paninindigan niyang magsisinungaling. Mananatili siyang tahimik para mabuhay ang kapatid niya kahit unti-unti nang namamatay ang sarili niyang katahimikan. Noon pa man pakiramdam ni Rita ay maliit at masikip na talaga ang mundo, kahit pa sa tunay ay malawak ito. Paano? Noon kasi kahit saan sila magtago ng kapatid niyang si Benjo, palagi pa rin silang nahahanap ng mga nauutangan nila. O ang malala pa, makakasalubong pa nila ito. Pero naging pakiramdam niya lalo pang lumiit at naging masikip ang mundo. Kung dati ay takot lang kay Doña Miranda ang iniinda niya, ngayon ay may panibago pang aninong gumagalaw sa paligid. Mas mapanganib, mas nakakasalasok. Ang lalaking iyon, ang kabit ni Doña Miranda na laging umaaligid sa kanya at nakakapanindig balahibo ang titig. Sa araw na yon, may bisita si Don Marcelo, isang kilalang business associate na lagi nitong inaanyayahan tuwing may pinagtalakayang proyekto. Ngunit ngayong gabi, kasama na naman ito ang lalaking lihim na kalaguyo ni Doña Miranda. Sa unang tingin, mukhang kagalang-galang si Lance. Malinis manamit, mabango, laging nakangiti. Pero para kay Rita, ang bawat tingin nito ay parang matalim na kutsilyo na nakatutok sa balat niya. Habang nagdadala si Rita ng merienda sa sala, nakaupo naman ang tatlong lalaki at nag-uusap sina Don Marcelo at ang business associate nito. Si Doña Miranda naman ay nasa kabilang sofa, nakikinig sa dalawang negosyante pero batid din ni Rita na nagmamatsyag lamang ito. May hawak na baso ng wine sa Lance. Prente itong nakasandal sa sofa. Ang mga mata ay tuwid na nakakatitig sa kanya. Hindi niya iyon dapat pansinin. Pinili niyang umakto na hindi niya nararamdaman ang mga titig na sa kanya. Bawat galaw niya ay sinusundan nito, tila isang agila. "Rita," mahinang tawag ni Don Marcelo nang may ngiti. "Pakidagdagan naman ng cookies ko, iha." "Opo, Don." Napadaan pa siya sa harapan na Lance na tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. At ang titig nito ay tumagal pa sa kanyang legs. Nagmadali na lamang siyang bumalik sa kusina. Pagbalik niya sa living room, dala ang cookies, naroon ulit ang mga matang iyon. Sinusundan na naman siya sa bawat hakbang.
Habang inilalapag niya ang plato, narinig niyang mahinang sabi ni Lance. Sapat lang para siyang makarinig. "What a nice legs you have there." Napabaling agad si Doña Miranda. Hindi dahil sa narinig ang sinabi ni Lance, kundi dahil napansin ang labis sa pagkabalisa sa mukha ni Rita. Tumitig ang ginang sa kanya, malamig at mapanganib, at doon pa lang, alam na ni Rita. Kapag nagsumbong siya, pwedeng hindi siya nito paniwalaan, at siya pang magmukhang masama sa mata nito. Mabuti na lamang at hindi na ulit nag-utos sa kanya si Don Marsilio, kaya naman inabalan na lang ni Rita ang sarili sa trabaho. Nang sa ganon ay makatakas siya sa mata ni Lance at ganon din ni Doña Miranda. Ngunit sadyang masyado siyang malapit sa panganib para maiwasan pa ito. Dahil talagang nakasalubong niya pa sa hallway ang lalaking yon. Si Lance mukhang nagpaalam muna sa grupo para mag-CR. Pero hindi ito tumungo sa banyo. Sa halip, hinarang siya na tila ba siya talaga ang sadya nitong lapitan. Nanlamig ang buong katawan niya dahil sa takot. Ramdam niyang nasa kanya na naman ang matang iyon. Ngayon ay mas malapit na. Mas lantad ang pagnanasa. "You're always avoiding me." Na para bang may nakakahawa kong sakit. Ani ng lalaki. Bahagyang nakayuko. Halos naman niya ang hininga nito sa mukha. "Pero alam kong naiintindihan mo ako, Rita. Alam ko na alam mo kung anong gusto ko. Kaya iniiwasan mo ako. Maganda ka." Dagdag pa nito habang bahagyang hinahaplos ng daliri ang buhok niya. Napaatras pa siya, nanginginig. "Sir, lumayo po kayo sa akin." Hindi naman ito nakinig. Lumapit pa ito lalo kaya napahakbang ulit siya palayo hanggang sa nabangga ang likod niya sa malamig na pader. Ngumisi si Lance at tumaas ang isang kilay dahil alam na wala siyang takas pa. "Bakit ka ba umiiwas pa? Gayong pareho naman nating alam na wala kang takas sa akin." Ngunit bago pa ito makalapit sa kanya ng tuluyan, may humakbang sa dulo ng hallway, si Don Marsilio. Kaya napaatras agad si Lance, ngumiti at tumuwid ng tingin na parang walang masamang nangyari. "Lance, akala ko ba nasa sala ka pa?" sabi ni Don Marsilio. Pasensya na po, naghahanap lang ako ng restroom." Sagot naman itong nakangiti, ngunit sinulyapan pa si Rita bago tumalikod. "Para namang bago ka pa dito sa mansyon at hindi mo mahanap ang restroom." Ani ni Don Marsilio sabay sumulyap kay Rita na nagtatanong ang mga mata. "Well, sa dami ng iniisip medyo nagiging makakalimutin na." Naiwan naman doon si Rita, nanginginig. Hindi na lang basta takot lang kay Doña Miranda ang bumalot sa kanya. Mas masahol pa. Isang lalaki maaaring gawin sa kanya ang kahit ano at walang makakapigil dito. Lalo na't ang kaibigan nito ng kaniyang among walang alam. Mas madalas pa ang pagbisita na Lance sa mansyon. Kahit nga wala roon si Don Marsilio ay bumibisita pa rin ito. Sa simula ay bihira lang. Pero ngayon, parang araw-araw na itong naroon. Minsan kasamang business associate ni Don Marcelo. Pero madalas, para lang kay Doña Miranda. At si Rita, kahit ayaw niya makita, ay nasasaksihan ng mga sandaling dapat ay hindi nakikita ng kahit sinong kasambahay. Dahil ang dalawa ay tila komportable na ipinakita iyon sa kanya. Dahil alam na hindi siya magsusumbong sa among lalaki. Isang hapon, dumaan si Rita sa hallway para magdala ng tsaa sa veranda na para kay Doña Miranda. Paglapit niya, narinig niya ang hagikik ni Doña Miranda. Nakita niya si Doña Miranda at Lance na magkatabi sa sofa. Nang sumilip siya ng kaunti, biglang napalingon si Lance sa direksyon niya. Hindi man siya makita dahil nakatago siya, ramdam niyang alam nitong naroon siya. Maya-maya, may narinig siyang yabag. Si Don Marsilio ay palapit. At parang magic, biglang naglayo ang dalawa. Parang walang nangyari at nag-usap lamang sila. Parang hindi sila nag-aangkin kanina. Palaging lumalapit sa kanya si Lance. Nagpapakita ng interes at agad naman siyang lumalayo dito. Sa katunayan ay nagsabi na siya kay Don Marsilio na hindi na siya komportable sa pagsunod sa kanya ni Lance.
At kinausap naman na ito ni Don Marsilio pero hindi pa rin talaga tumigil si Lance. Sa katunayan ay tila ba lalo pa nga itong naging interesado. Lalo pa itong na-excite dahil hindi siya gaya ng ibang babae. Isang gabi, nagluluto si Rita sa kusina. Tahimik ang paligid dahil ang kapatid niya ay nanonood ng cartoons. Biglang may pumasok. Paglingon niya, nakita niya si Lance, nakangiti, nakapamulsa. Pero ang mata, hindi mapakali. "You're alone again, Rita." Nito habang dahan-dahang lumalapit. Kinabahan siya. "Sir, kailangan ko lang pong tapusin ang..." "Pwede ka naman na huminto muna kahit sandali habang nandito ako." Putol nito. At bago pa siya makalayo, hinawakan nito ang braso niya ng mariin. "Bitawan niyo po ako, sir." Nanginginig ang boses niya. Pero imbes na lumayo, tumawa lang ito ng mahina. Para bang natutuwa pa sa pagtanggi niya. "Ang cute mong natatakot." Bulong nito na halos idikit na ang labi sa tenga niya. "Lalo kitang nagugustuhan." Napaatras si Rita, pero sinundan siya nito hanggang sa bumangga siya sa counter at hindi na makaatras pa. Hindi na nakakilos si Rita. Takot ang bumalot sa kanya, at kapag ang isang tao ay napuno ng takot, para bang hindi ito makapag-isip ng maayos. Ngumisi naman si Lance. Tila ba nag-e-enjoy ito na makita ang takot at pagtanggi niya. "Kapag ayaw mo sa akin," patuloy nito, "mas lalo kitang gugustuhin. Ganyan kasi mas masarap. Pakiramdam ko ay mas rewarding pag pinaghihirapan ko bago ko makuha." Para siyang masusuka sa pinagsasasabi nito. Mabuti na lamang at bago pa siya hawakan na Lance, ay may narinig na silang mga yabag palapit. Lumayo naman agad si Can sa kanya. At pumasok naman si Don Marsilio. "Don Marsilio," sabi na Lance. "Lance, I didn't know you're here again." Napadaan lang. May ibibigay kasi akong file sa'yo." "Really? Binigay mo na lang sana sa sekretary ko at hindi ka na nag-abalang pumunta dito." "Wala rin naman akong ginagawa sa opisina kaya pumunta na lamang ako dito." Napatingin pa si Don Marsilio kay Rita. May munting kunot sa noon nito. Parang nagtataka sa ekspresyon niya. Nagtama ang mga mata nila. At may nakita si Don Marsilio doon. Hindi nito alam kung ano. Pero ibang tingin niyon. Malamang ay pag-aalinlangan o pag-aalala. Ngunit bago pa man ito masabi ang anumang salita, lumapit na si Lance at sinabi na mag-usap sila. Kaya sumunod na lamang dito si Don Marsilio. At habang buhay na hindi makakalimutan ni Rita ang ngiti ni Lance bago ito tuluyang lumabas ng kusina. Isang ngiting nagsasabing hindi pa ito tapos. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Don Marsilio. Sa kasamaang palad, biglaan itong nag-business trip na kailangang puntahan sa ibang bansa. Mga malalaking meeting, investors, at ilan pang kontrata na kailangang harapin mismo ng Don. Bago umalis ang Don, lumapit pa ito kay Rita at sa kapatid niyang si Benjo. "Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang kay Miranda o sa mga tauhan dito, ha?" May pag-aalala nitong sabi. Tumango lamang si Rita, pilit na ngumiti. Hindi nito alam na kapag umalis si Don Marsilio, parang nawawala rin ang tanging liwanag sa bahay na iyon. At pag-alis nga ng Don, ay ang pagdating naman ng unos. Nang makaalis ang kotse ng Don, agad na naging ibang tao si Doña Miranda. Wala nang magiliw at peking ngiti. Wala nang kunwaring kabaitan. Ang mga naiwan na lang ay ang tunay nitong kulay at ugali. At halos hindi pa tumatagal ng ilang oras mula nang umalis ang Don, dumating na rin sa Lance. Halos hindi na nga ito umalis ang mansyon at doon na rin ito nagpalipas ang gabi. Batid ni Rita napansin din niyo ng ibang tauhan sa mansyon, ngunit katulad niya ay wala rin silang masabi. Hindi sila makapagsumbong dahil siguro pinagbabantaan din sila kaya pinili na lamang nila na magbulag-bulagan sa kanilang nakikita. Kung dati pasimpleng lambingan, ngayon ay halos lantaran na sa buong mansyon. Pagdaan ni Rita sa hallway, nakita niyang si Doña Miranda ay nakayakap kay Lance. Humahagikik habang hinahaplos nito ang batok ng lalaki. Minsan pa tumitig si Lance sa kanya habang hawak-hawak ang bewang ng Donya. Hindi siya umimik o kahit magpakita ng pagkailang kapag nakikita niya ang dalawa na sweet.
Pero ramdam niyang bawat araw mas lalo pang sumisikip ang mundo niya. Kapag wala si Miranda, siya ang pinupunta riyan ni Lance. Sa katunayan ay para bang hinihintay lamang nito na mawala si Miranda upang sa ganon ay siya naman ang lapitan nito. Isang hapon, lumabas sandali si Doña Miranda upang mag-shopping kasama mga amiga nitong mayayaman din. Naiwan si Rita sa kusina, naghahanda ng merienda ni Benjo. Paglingon niya, naroon si Lance, nakasandal sa pinto, nakangising nakamasid sa kanya na parang nakakita ng bagong laruan. "You're alone again, Rita," sabi nito sa mapanganib na boses. Tamang-tama, wala ngayon si Miranda. Malaya tayo. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya agad naman siyang kumalas. Umatras palayo dito kaya lalong nagdilim ang mukha na Lance. "Lumayo kayo. Kung hindi ano?" Lumapit pa ito, parang isang mapanganib na predator na naghahanda na para hulihin ang magiging biktima nito. "Kung hindi ka titigil, isusumbong kita kay Doña Miranda." Lakas loob niya ang sambit. Pero tawa lang naging sagot na Lance sa kanya. Isang malalim, nakakakilabot na tawa. "Sige, Rita." Humakbang pa ito palapit sa kanya. "Magsumbong ka." Umatras pa siya lalo pero sinundan lang siya nito. "Tingnan natin," bulong nito, "kung sinong paniniwalaan ni Miranda." Ngumisi ito. "Me? O ikaw?" Alam natin pareho ang sagot, diba? Hindi siya nakaimik, hindi siya makahinga, at lalo pa itong lumapit. Halos maramdaman niya ang init ng hininga nito. "Miranda loves me," dagdag nito. "She won't believe a single thing I say." Higit sa lahat, hindi paniniwalaan ng amo ang isang hamak na kasambahay. "And if you don't give me what I want, ako na mismo ang gagawa sa banta ni Miranda sa pinakamamahal mong kapatid." Nanginig ang kamay ni Rita. Parang bumagsak ang buong mundo. "Mag-isip ka na mabuti, Rita," sabi nito at ramdam ang lamig ng bawat salita. "Pero kung ako sa'yo, pumayag ka na lang sa gusto ko. Dahil kahit sino ay walang makakatanggi sa akin." At iniwan na nga siya nitong nakatayo, nanginginig sa malayo. Naririnig niya ang boses ni Benjo. Masayahing kumakanta ng paborito nitong awitin. Walang alam sa panganib. Tahimik ang buong mansyon ng araw na yon. Nasa kabilang wing si Benjo. Pinapanood niya ang mga educational videos dahil kanina lang ay nagtantrums na naman ito. Si Rita naman ay naglilinis sa isa sa mga guest room ng kwartong bihirang gamitin. Habang nag-aayos siya ng mga unan, narinig niya ang pamilyar na yabag. Mabigat, mabagal, at nakakapanindig balahibo. Hindi niya na kailangan pang lumingon. Alam niya na agad kung sino iyon. Si Lance. Pumasok ito sa loob ng kwarto nang hindi man lang kumakatok. "Mabuti naman, ay nasolo rin kita." Sinubukan ni Rita na umalis at lagpasan nito ngunit nahawakan nito ang pulso niya at pinigilan siya. "Nauubos ang pasensya ko sa pag-iwas mo sa akin, Rita." Humigpit palalo ang hawak nito sa kanyang pulso. Sinubukan niyang makawala pero malabong mangyari. "Sir, huwag, tumahimik ka." Malamig na singhal nito. Wala si Miranda. Wala si Don Marsilio. Wala rin ang ibang tauhan sa wing na to. Saktong-sakto, hindi ba? Walang makakaalam sa gagawin natin. Nagsimula siyang manginig. "Please, wag, maaawa ka." Pero lalo pa nitong hinigpitan ng hawak sa kanya. Sinubukan niya na umalis. Sinipa niya ito ng malakas at nabitawan nito ang kamay niya. Mabilis siyang umalis at sumigaw, ngunit agad din siya nitong nahuli at tinakpan nito ang bibig niya gamit ang palad nito. "Huwag kang maingay." Marahas siya nitong sinandal sa dingding. Pinihit ang kamay niya para hindi siya makapalagpa. Tila lasing sa madilim na pagnanasa ang mga mata nito. "Alam mo naman, Rita," sabi nito habang sinusubukan siyang piliting halikan, pero patuloy siya sa pag-iwas at pagpupumiglas. "Pag umayaw ka, may kapalit. At kapatid mong magiging kapalit." Hindi. Ngunit mas malakas ito. Kahit ano pang pagpupumiglas niya ay mas malakas ito sa kanya.
Wala siyang laban dito. Hinalikan nito ang leeg niya. Tinulak niya ito pero hindi ito natinag. Tumulong mainit na luha sa kanyang mga mata at nagsusumamo siya dito na tumigil na ito. Hanggang sa... Lance? Isang sigaw. Matinis, galit na galit. Napabitaw si Lance at agad na lumayo kay Rita habang si Doña Miranda ay nasa pinto at galit na galit. Nakataas ang kilay. Halata hindi makapaniwala sa eksenang nakita. Pero bago pa makapagpaliwanag si Rita, naunahan siya ni Lance. Miranda, hindi to tulad ng iniisip mo. Anong ginagawa niyo? Singal ni Doña Miranda. Agad naman na lumapit si Rita. Nanginginig, luha ang nagmamakaawa. Ma'am, please pakinggan niyo po ako, sinubukan niyo po ako. Pero bago pa niya matapos ang salita, humarang sa Lance. Miranda, she seduced me. Alam mo naman na hindi ko magagawa na lokohin ka, hindi ba? But she seduced me. Siya ang lumapit at pumilit sa akin. Siya ang unang humalik sa akin. Ano? Hindi totoo. She's been flirting with me since day one. Hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil akala ko ititigil din agad siya. Mabilis sa dagdag na Lance. Hindi. Sumigaw naman si Rita. Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa yan. Siya ang... Ngunit bago siya tuluyang makapagsalita, lumapit si Doña Miranda at napakabilis, sinabunutan niya ito ng malakas hanggang sa mapaluhod siya. Dahil sa labis na sakit at pakiramdam pa nga ni Rita ay matatanggal ang anit niya. Walang hiya ka, Rita! Sigaw ng Doña. Malandi ka. Ikaw palang lihim na may pagtingin sa lalaking mahal ko? Walang hiya ka. Malandi kang babae ka. Masakit, hindi po. Hindi ka na nahiya? Pinapakain ka namin? Pinatitira? Tinutulungan ko pa naman ang kapatid mo. Tapos ganito ang kapalit ng lahat ng yon? Lalandiin mo lang ang lalaking mahal ko? Umiyak si Rita. Pilit ko makakawala pero lalo siyang nasaktan dahil lalo pang humigpit ang pagkakasabunot nito sa kanya. Siya po ang may kasalanan, siya po. Tumahimik ka. Kilala ko si Lance. Hindi niya magagawa na pagtaksilan ako. Alam ko na ikaw ang lumapit. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hinila ulit siya ng Donya. Halos masubsob na siya sa sahig. Si Lance naman ay nakangisi lang dahil ito ang mas pinaniniwalaan ni Miranda. Ibig sabihin ay ligtas pa rin ito. Kung may aakit man dito, ikaw lang. Hindi si Lance. Hindi niya magagawang pagtaksilan ako. Ikaw ang nagbibigay motibo kaya niya nagawa ito. Humarap si Miranda kay Lance. Hawak pa rin ang buhok ni Rita. Are you okay, sweetheart? Did she hurt you? May iba pa ba siyang ginawa? She tried to touch me. Sinubukan niyang halikan ako pero... I said no. Pero pinilit niya pa rin ako kasi hindi mo naman ito malalaman. Sinungaling kang hayop ka? Malakas na sigaw ni Rita. Ikaw ang lumapit. Ikaw ang nambastos at namantala. Tinakot mo pa ako na kung hindi ako papayag sa gusto mo, ay sasaktan mo rin ang kapatid ko. Alam mo na ang kapatid ko ang kahinaan ko. Pero walang nakikinig sa kanya. Alam niya naman simula pa lang na hindi talaga siya paniniwalaan ni Doña Miranda. Dahil sa mga mata nito, si Lance na ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa. Wala siyang kakampi. Sigurado siya na may iba na sa mga tauhan na nakarinig sa sigaw at pagmamakaawa niya. Ngunit wala ni isa sa kanila ang lumapit para matulungan siya. Sa kwarto na iyon siya kinulong ni Doña Miranda. Lumabas ito at maririnig na nag-uutos sa mga tauhan nito. Dalhin ang kapatid niya sa storage room. Ngayon na. Nanlamig si Rita. Ma'am, wag, maawa po kayo please. Wag po si Benjo. Nagmamakaawa si Rita na parang baliw. Ngunit naging bingis sa kanya si Doña Miranda. Takot na takot siya sa kung ano man ang gagawin nila sa kapatid niya. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Umiyak na lamang siya at tiniling na sana ay bumalik na si Don Marsilio. Ma'am Miranda, maawa po kayo. Wag si Benjo. Gawin niyo na po lahat sa akin. Basta wag siya. Wag po. Pakiusap niya noong pumasok muli si Doña Miranda sa silid kung saan siya nito ay kanulong kasama si Lance na may nagwaging ngisi. Sa halip na maawa sa kanya ay mas lalo lang umite si Miranda.
Isang mapanatag na ngisi ng taong sanay manakit. Hindi gagana sa akin ang pagmamakaawa mo, Rita. Sinubukan mong agawin sa akin ang lalaking mahal ko, kaya dapat lang na magbayad ka. At doon na nagsimula ang pagmamaltrato. Palagi na siya nitong sinasaktan. Itinutulak sa sahig, pinagsisisigawan, pinalo ng hawakan ng walis at kung ano-ano pang ginawa nito sa kanya. Napaiyak na lang siya. Hindi sa sakit kundi sa takot na baka masaktan pa si Benjo kapag sumigaw siya. Gusto mo pang magsumbong, ha? Tingnan natin kung matapang ka pa kapag pati kapatid mo nawala na ng hininga. Hindi na kumibo si Rita. Hindi na lumaban. Hindi na nagsalita. Para lang mabuhay si Benjo. At nang umalis na si Doña Miranda, tumikim sa Lance. Lumapit sa kanya ng dahan-dahan na parang inaantabayan na ng reaksyon niya. Sumandal ito sa pader, nakahalukip-kip. At nang makita ang durog na anyo ni Rita, ngumisi ito. See? Sabi ni Lance. Kung pumayag ka lang sana, sa gusto ko, hindi ka sana naparusahan. Hindi siya sumagot. Makikita naman sa mukha ni Lance ang ines kasi kahit gano'n na ang lagay niya ay hindi pa rin siya pumapayag sa gusto nito. Kapag Juan ay sumuko na ito at aalis na. Think about it, Rita. The sooner you cooperate, the sooner your brother will be safe. Magdamag na hindi nakatulog si Rita sa takot, sa sakit ng katawan at sa pag-aalala para kay Benjo. Hindi niya alam kung gabi pa ba o madaling araw. Ang alam lang niya, walang tigil ang pahirap. Pagbukas pa lang ng pinto ng silid kung saan siya pansamantalang nakakulong, agad nang dumating si Doña Miranda. Kasama ang 2 tauhan at dala ang mahabang baston. Tumayo. Malamig na utos si Miranda. Nanlamig naman si Rita at nanginginig pero tumayo siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw niyang may masaktan pang iba. Ma'am, please. Halos pabulong niyang sabi. Makinig po kayo sa akin. Si Lance po ang... Isang lakas na palo ng baston ang tumama sa tagiliran niya. Napasigaw siya at napalahod. Huwag mo akong gagawing tanga, sigaw ni Miranda. Nakita ko. Mismo ang mga mata ko nakakita. Ikaw ang lumalandi. Ikaw ang umaakit. Hindi po, ma'am. Hindi po siyang may gusto. Siya pong pumipilit. Lies! Isa pang malakas na palo at isa pa. Hanggang sa halos mawala na siya ng ularat. Pero kahit duguan na ang labi niya, nagmamakaawa pa rin siya. Ma'am, pakiusap po. Kahit ako na lang po ang saktan. Huwag lang po si Benjo. Siya lang po meron ako. Huwag po siya. Ngunit lalo lang na nainis si Miranda. Lalo pang sumama ang tingin nito. Parang mas namuhi ito sa bawat paghikbi niya. So, nalulungkot ka pala para sa kapatid mo? Malamig ang tanong nito. Tumango siya, umiiyak. Opo, please, huwag po siya. Ako? Sa tingin mo ba may awa ako? Ngumisi si Miranda. Isang ngising mas masama pa sa palo. You think I care about your pathetic little brother? Ma'am, huwag niyo po. Aanhin ko ang pagmamakaawa mo. Hinila nito si Rita sa buhok. Alam mo, mas lalo lang ako naiinis sa'yo. Ma'am, please. Tumigil ka. Sumabog ang galit ni Miranda at pinaghahampas na naman siya ng baston sa braso, balikat, binte. Wala siyang magawa kundi arukin ng sakit habang pinipilit na hindi sumigaw dahil alam niyang kapag nag-ingay siya, baka madamay si Benjo. Kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang drama mo, isa ka lang peste sa bahay ko. Malakas pang palo ulit. At tatandaan mo to. Itinuro siya ni Miranda na parang isang bagay lang. Hindi tao. Mas lalo lang lalala ang buhay mo kapag kumontra ka. At bago siya iwan, nagpato pa ng huling hampas sa likod niya. Isang hampas na halos ikabitaw niya ng hininga. Mag-isip-isip ka dyan, dahil bukas, babalik ako. Pagsara ng pinto'y naiwan siyang nakalupasay, hingal-hingal, nanginginig sa sakit, at tahimik na tumulo ang luha. Hindi dahil sa paghihirap, hindi dahil sa palo, kundi dahil naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang lakas niya at baka hindi na kayang protektahan si Benjo sa susunod.
Baka hindi na makaya ng katawan niya na akuin ang pasakit. Gabi na, tahimik na ang buong mansyon. Pero hindi iyon tahimik na payapa, kundi tahimik na parang may tinatago. At sa sulok ng silid na pinagtataguan kay Rita, gutom na gutom siya. 2 araw na halos wala siyang nakakain, kundi tubig at maliit na tinapay lang na dinadala sa kanya ng Donya o kaya ay ni Lance. Madalas pa siyang pilitan ni Lance na kung pumayag siya sa gusto nito, ito raw mismo ang makikiusap sa Donya na palayain na sila ng kapatid niya, ngunit kilala niya na sa Lance. Alam niyang niloloko lamang siya nito. At baka kapag nakuha na nito ang gustong mula sa kanya, ay hindi naman talaga sila nito palayain. Sa halip, baka kung ano pang mas masahol na gawin sa kanila ng kapatid niya. Nanginig ang buong katawan niya dahil sa labis sa gutom. Kumakalam na ang kanyang sikmura. Sa katunayan ay mahapdi na rin iyon. Pakiramdam ni Rita anumang sandali ay mawawala na siya ng ulerat dahil sa labis sa gutom. At hindi siya maaaring mawala ng malay dahil baka kung ano pang gawin sa kanya ni Lance kapag wala na siyang malay. At baka ang kapatid niya naman ang sakta ni Doña Miranda. Kaya nang dumating si Doña Miranda, kahit alam niyang baka hindi na naman siya nito pakinggan, nagmakaawa siya. Lumuhod pa siya sa harapan nito dahil alam niya na iyon naman ang nais si Doña Miranda na marinig sa kanya. Ma'am, pakiusap po, kahit kaunting pagkain lang. Gutom na po ako. Hindi ko na po kaya ang labis na gutom. Saglit na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Tumingin si Doña Miranda sa kanya. Walang awa, kundi may pang-uuyam. Yung tuwang nakikita nitong mas naghihirap si Rita. Mabuti naman at marunong ka ng lumuhod. Malamig nitong sabi tsaka inutusan nito ang katulong. Ibigay mo ng pagkain niya. Sandaling lumiwanag ang mga mata ni Rita. Sa isip niya ay baka naaawa na rin sa kanya ang Donya. Nagulat siya dahil paglapag ng pagkain sa harap niya, ito ay nasa maliit na pink na bowl. Ang bowl na ginagamit ng pusa ni Doña Miranda. Maging ang laman ay parang hindi pagkain ng tao, kundi ng isang hayop. Ayan ang pagkain na bagay sa'yo. Total, mas masahol pa sa hayop para landiin at akitin ng taong mahal ko. Tumagal ang titig niya sa pagkain. Mataas ang kilay ni Doña Miranda, nakangisi rin. Ano? Kailangan ko pa bang subuan ka? Kung gusto mong mabuhay, kung gusto mong may lakas ka pa bukas, kumain ka. Pero huwag kang mag-e-expect ng mas maayos sa pagkain dahil mas mababa ka pa sa alaga kong pusa. Alam na Rita na kailangan niya ng lakas. Kung hindi siya kakain, madudurog siya. Hindi niya magagawang protektahan si Benjo. Kaya kahit nanginginig ang kamay niya, kahit niluluha niya ang bawat kagat, kumain siya. Hindi dahil hayop siya, kundi dahil kailangan niyang mabuhay. Kailangan niya ng lakas para sa kapatid niya. At doon, habang pinipilit niyang lunukin ang pagkain, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi alam nila Doña Miranda at Lance na hindi na magtatagal ang kanilang kasamaan dahil hindi nila alam na paparating na si Don Marsilio. Dahil ang matanda ay may pakiramdam na may hindi tamang nangyayari. Pakiramdam ni Don Marsilio ay may kung anong nagtutulak sa kanya na bumalik na sa bansa. Tahimik ang buong mansyon. Nasa sala si Lance at Doña Miranda. Kampanting nakaupo. Iniisip nila ang hawak nila ang lahat. Pero hindi sila handa sa sumunod na pangyayari. Bumukas ang pinto ng mansyon at biglang pumasok doon si Don Marsilio na nagtanong sa kasambahay. Where is my wife? Napako ang tingin ng lahat. Maging si Doña Miranda at Lance ay agad na napatayo at kita sa kanilang mga mata ang takot. Don? Nauutal na sambat na Lance. Akala namin next week pa. Hindi to nakinig. You're here again, Lance. Pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit? Kahit alam mong nasa ibang bansa ako ay pumupunta ka pa rin dito? Kinakausap ko lamang po si Doña Miranda, Don Marsilio. Bumalik ang tingin ng Don sa asawa na bakas ang takot at pag-aalala. Humakbang ang Don palapit sa kanila. Anong sinabi mo sa asawa ko, Lance? Tungkol po sa business po, Don Marsilio. Business you say? Bakit wala man lang kahit anong sinabi sa akin ng asawa ko na may business pala kayong kailangang pag-usapan? My wife should have told me.
Hindi nakasagot ang dalawa. Si Doña Miranda ay tila nawala ang tapang at naging maamong tupa. Si Rita at Benjo, nasan sila? Tanong muli ng Don. Umalis si Rita. Mabilis sa sagot ni Doña Miranda. Umalis? Nagduda ang Don. Saan naman sila pumunta? Sa pagkakatanda ko, hindi umaalis si Rita nang kasama si Benjo dahil ayaw ni Benjo sa labas at nadala siyang mag-tantrums kapag pinipilit siya ni Rita. May inuutos ako sa kanya. Lalo pang nagduda ang Don. Nag-iba rin ang boses niya. Mas lalong tumalim. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Samino Garcia Facto from Taiwan, Sherik Pajermo from Bicol, at Catherine Wrights from Germany. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Oh, really? Yes, mariin ang sagot ng Donya. Sa katunayan, umalis siya kasi may nagawa siyang hindi maganda. Maling galaw iyon para kay Doña Miranda dahil kitang-kita na lalo pang nagalit ang Don at mariin itong pinag-utos sa sekretary na si Rudolph na hanapin sa mansyon ng magkapatid at alamin kung nasa kwarto pa nila ang kanilang mga gamit. Sinubukan pa ni Doña Miranda na paniwalaan ng Don na umalis nga talaga si Rita, ngunit malalim ang pagdududa ng Don na may maling nangyayari sa mansyon. Kaya hindi ito naniwala sa sinabi ng asawa. At hindi nga nagkamali ang hinala ng Don. Dahil ilang sandali lamang ay bumalik na si Rodolfo, kasama ang umiiyak na si Benjo. Anong nangyari sa kanya? Sir, nahanap ko po siya sa storage room. Mukhang kinulong po siya roon. What? Nanlaki ang mga mata ni Lance. Namilog naman ang kay Miranda. At doon tuluyan ang nagdilim ang mukha ni Don. Where is Rita? Nang hindi agad makasagot ang dalawa, nagsimulang manginig ang kamay ni Miranda. Si Lance naman ay biglang pinagpawisan. Find her. Utos ni Don sa mga tauhan. Now. Han, tinabig ni Don Marsilio ang kamay ni Doña Miranda na humawak sa kanya. Pag nalaman ko na may hindi ka magandang ginawa sa magkakapatid, mananagot ka sa akin, Miranda. Humigpit ang panga ni Don Marsilio at nagpa siya na tumulong sa paghahanap kay Rita sa mansyon. Hanggang sa may marinig siyang mahinang kaluskos mula sa isang madilim na hallway. Isang pintong bahagyang nakabuka, isang sinag ng ilaw mula sa loob. Lumapit ang Don at doon natigilan si Don Marsilio dahil nakita niya si Rita sa loob. Halatang nangihina si Rita. May mga pasa ang katawan at tila ba pinapahirapan talaga ito. At sa harap nito, isang maliit na pink na bowl, yung bowl na ginagamit ng pusa ni Miranda. At si Rita, nakayuko, kumakain ng tira-tirang pagkain ng hayop. Nanginginig ang kamay, pilit na lumulunok habang pinipigilan ang pag-iyak. Rita, nag-angat ng ulo si Rita, mahina at parang hindi makapaniwala na naroon na ang Don. Maging ang tauhan ng Don na sumunod para tumulong na hanapin si Rita ay natigilan din sa kanilang nakita. Napuno ng habag ang kanilang mga mata. Don Marsilio? Mahina, paos at parang binabawi ng bawat salita ang natitira nitong lakas. Parang pinagbagsakan naman ng buong mundo ang Don. Mabilis itong lumapit sa dalaga na ang mga luha ay nag-uunahan sa pagtulo. God, Rita! Anong ginawa nila sa'yo? Nanginig ang kamay niya habang hinahawakan ng pisngi ni Rita. Mainit ito at mataas ang lagnat. Puno rin ng pasa at sugat. Pinakain ka nila ng ganito? Wala po akong choice.
Kailangan ko pong magkaroon ng lakas. Kailangan ko pong mabuhay para kay Benjo. Si Miranda, siya bang may gawa nito sa'yo? Silang dalawa po ni Lance. Sila po nagkulong sa amin ng kapatid ko. Mariin na pinag-utos ni Don Marsilio sa tauhan na dalhin agad si Rita sa ospital, kaya agad naman na tumalima si Rudolph na siyang nagbuhat kay Rita. Pagbaba pa lamang ni Don Marsilio sa hagdan, bumungad na agad sa kanya sina Doña Miranda at Lance na kapwa naguguluhan. Takot na takot, namumutla at halatang kinakabahan sa nag-aalab na titig ng Don. Tahimik ang buong mansyon, maging ang ibang kasambahay na naroon ay napapayuko na lamang, lalo na nang makita nila si Rudolph na buhat-buhat si Rita. Marsilio, honey, pakinggan mo muna ako. Hindi pa man natatapos si Miranda, nangitid na agad ang panga ni Don Marsilio. Anong ginawa niya sa kanila? Tanong ng Don. Mababa ang boses, ngunit punong-puno ng puot. Anong klaseng hayop ang gagawa ng ganoong klase sa magkapatid na wala namang kasalanan sa inyo? May kasalanan ng babaeng yan, kaya ako nagawa sa kanila yon. She seduced Lance, kaya ako sila kinulong. Kaya tumigil ka. Isang salita lamang, pero sampal iyon na tumigil sa lahat ng argumento ni Miranda. Hindi ko maintindihan kung bakit apektado ka kung totoo mang nilalandi ni Rita sa Lance. Inaanak ko lamang sa Lance. Single sa Lance. Kaya kung sakali man, labas ka na dapat doon. But you still did this? Because she's just a maid. Lance came from a known family. That's nonsense. Hindi sapat na dahilan yan, Miranda. Kahit kailan, ay hindi kasalanan yon. At hindi sapat na dahilan para parusahan mo silang magkapatid. Dinamay mo pa talaga si Benjo? Alam mong PWD ang bata. Nagawa mo pa rin siyang saktan? Mariin na sabi ng Don. At kung sakali mang may nagawa man silang kasalanan, hindi mo sila pwedeng parusahan ng ganyan. Hindi mo sila dapat kinulong. Hindi mo dapat kinulong ang kapatid niya may espesyal na pangangailangan. Lalong lumalim ang boses ng Don. If something was wrong, you should have informed me. You could have called the police. You could have asked for an investigation, pero hindi mo ginawa. Bakit? Hindi nakakibo si Miranda. Punong-puno na nag-aalab na galit ang mata ng Don. Iyon ang unang beses na nakita ni Doña Miranda na magagalit ng ganon si Don Marsilio. Because you know you're wrong. Sabi pa ni Don Marsilio. You know you crossed the line. Sir, I can explain. Sabat na Lance. I didn't mean to cause trouble. It's just that Rita, tumigil ka rin. Putulaga ni Don Marsilio. Malupit ang tingin. Don't you dare say her name. Parang napako sa Lance sa kinatatayuan. Huminga ng malalim si Don bago muling nagsalita. Noon pa man, I know you have feelings for Rita, Lance. Alam kong ikaw ang lumalapit at may pagtingin sa kanya. Pansin ko kung paano kanyang iwasan, pero ikaw tong sunod ng sunod sa kanya. Nagkatinginan sina Miranda at Lance, parang binuhusan ng malamig na tubig. She's like a daughter to me. Pagpapatuloy pa ni Don, kaya pinoprotektahan ko siya. Dahil kilala kita, Lance. At higit sa lahat, tumingin siya ng diretso sa lalaki, mata sa mata. Kilala ko ang pamilya mo. Kilala ko ang ugali ninyo. I know you're kind. You act like you're innocent. Pero ang totoo, mapagsamantala kayo. And now you dare to lay a hand on someone under my protection. Lalo pang lumalim ang galit sa boses ng Don. If I wasn't here sooner, kung hindi ako bumalik, baka ano pang ginawa niyo kay Rita dahil binilog mo rin pati ang ulo ng asawa ko. Hindi na naka-emek si Lance. Hindi rin sa Miranda. Lumapit si Don Marsilio sa asawa niyang halos manginig sa takot. Tama ng pagsisinungaling, Miranda. There is no excuse for what you did. Marsilio, please. Halos umiiyak na ang boses nito. Ako ang asawa mo. Tama, asawa kita. At hindi ko kailanman inakalang kaya mo maging ganitong kalupit. Lalo na sa isang taong tapat
at walang ginawang masama sa'yo. Napayuko si Miranda. At Lance, dagdag pa ni Don, hindi inalis ang malamig na tingin sa lalaki. I'll make sure you never set foot in this house again at mananagot ka sa ginawa mo. Nagulat si Lance. What do you mean? Don't tell me. You'll hear from my lawyer. Kahit sa ospital kung saan dinala si Rita ay hindi pa rin nawawala ang takot niya. Napapaligiran na siya ng mga taong alam niyang hindi siya sasakyan, ngunit ang takot sa puso niya tila hindi agad mawawala. Tanging pag-iyak ni Benjong maririnig habang si Don Marsilio ay nakaupo sa sofa. Hindi niya maibsan ang galit na bumabalot sa buong pagkatao ng Don. Ngunit mas nangingibabaw ang pagnanasa na malaman ang buong katotohanan. After all, asawa ng Don si Doña Miranda at ayaw nitong mag-jump sa kung ano-ano. Kailangan nitong malaman kung ano ang totoo. Rita, mahina ngunit mariin ang tinig ng Don. Ano ba talagang nangyari? Tell me everything. Wala kang dapat itago sa akin ngayon. Kailangan kong malaman ang lahat para alam ko kung sino sa inyo ng asawa ko at na anak ko ang mas paniniwalaan ko. Napakagat labi si Rita. Nanginginig pa rin ang kamay at hindi na makatingin ng diretso. Takot, hiya at pagod ang bumabalot sa kanya. Pero nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Don Marsilio. Hindi ito galit sa kanya. Hindi ito magagalit sa kanya. Iyon ang naging lakas niya. Huminga siya ng malalim. Don, nanginginig ang boses niya. May relasyon po si Doña Miranda at si Lance. Napakuyom ang kamao ni Don Marsilio. Alam ko, bulong nito. May hinala na ako noon pa, pero hindi ko inakalang aabot sa ganito. Nagpatuloy si Rita, bagamat halos maputol-putol ang hininga niya. Matagal na po nila akong tinatakot. Sabi nila na kung sasabihin ko kahit kanino ang nalalaman ko, sasaktan nila si Benjo. Hindi ko po magawang sabihin sa inyo ang totoo na nahuli ko po sila. Hindi ko po magawang magsumbong kasi natatakot ako sa kanila. Tumulo ang luha niya. At pinagtangtaan po ako ni Lance. Pinilit niya po ang sarili niya sa akin. Habang naglilinis ako sa silid kung saan nila ako kinulong, ay pinagbentaan nila ako. Sinabi ko po kay Ma'am Miranda pero mas pinaniniwalaan niyo po si Lance at sinabing inakit ko raw siya. Hindi ko magagawa ang bagay na yun. Nanginginig ang mga balikat ni Rita habang nagpatuloy. Iyon pong dahilan kung bakit niya ako kinulong. At pati si Benjo. Naging tahimik si Don Marsilio. Nakatagis ang panga nito. Galit na galit. At kita sa mga mata nito ang pagkawasak ng tiwala at respeto sa asawa at sa inaanak. Matapos ang nalaman, hinarap ni Don Marsilio ang asawa at inaanak na nakikiusap sa kanya na paniwalaan sila. Pero alam na ni Don Marsilio ang totoo. Lalo pat sa wakas ay nagsalita na rin ng ibang tauhan sa mansyon na tinakot din nila kaya nanahimik. Noon pa man, batid kong may lalaki ka na, Miranda. Mariing sabi ng Don. Pero hindi ko lubos maisip na si Lance pa. Tumawa ng mapait ang Don. Ang sarili ko pa talagang inaanak. Marsilio, nagsimula si Miranda. Ngunit tinaasan nito ng kamay ng Don. Pinatigil agad. I am done listening to your lies. Lumapit ang Don. Mabigat ang bawat hakbang. Narinig ko na kay Rita ang lahat. Sinabi na rin sa akin ng ibang kasambahay kung anong totoo. Kung anong nakikita nila ay kung paano niyo sila pinagbantaan para lamang manahimik at huwag nang sumumbong sa akin. Alam ko na. Hindi mo na kailangan na lokohin at bilugin pa. Marsilio, please. No. You don't get to explain this time. Nilingon niya sa Lance at halos mapaatras ito sa tindi ng galit na nararamdaman. I trusted you. I treated you like my son. At itong isusukli mo sa akin, Lance? Kalaguyo ka ng asawa ko na kasing edad na ng magulang mo. Hindi naman makapagsalita si Lance. Tapos ikaw naman, Miranda. Napatungo si Miranda, nanginginig.
I trusted you for years. Pinakasalan kita dahil naniwala akong totoo ang pagmamahal mo. Napangisi ang Don, puno ng pait. Pero ngayon ko napatunayan na matagal mo na pala akong pinaglalaroan. Huminga siya ng malalim, tsaka binitawan ng pinakamabigat na salita. It's over. Napataas ang tingin ni Miranda at nabigla. Marsilio, wag naman. Please, let me explain. It's over. Mariing ulit ng Don. At magfa-file ako ng divorce. Nanlaki ang mga mata ni Miranda. Agad na napuno ng takot. Divorce? Hindi pwede. Hindi pwede, Marsilio. Alam mo namang, kung iniisip mo makakakuha ka ng kahit ano mula sa akin dahil kasal tayo, humigpit ang panga ng Don. You are wrong. What do you mean? When I married you, sabi ng Don, mabagal ngunit mariin, I made sure you signed a prenuptial agreement. Nawala ng kulay ang mukha ni Miranda. You will not get a single centavo from me. Hindi na nakapagsalita si Miranda na hindi na makagalaw. Samantala, napalunok naman sa Lance. This time, dagdag pa ni Don Marsilio, you will both face the consequences. Hindi lang ninyo sinaktan si Rita. Sinaktan din niyo ang mga taong tinuturing kong pamilya. Sinira niya rin ang tiwala ko sa inyong dalawa. Tinalikuran niya ang dalawa. Hindi na naman lang tumingin pero muli nagbitiw ng salita. Prepare your things. Simula ngayon, hindi na sila bahagi ng tahanan ko. At doon tuluyan ang bumagsak ang mundo ni Doña Miranda at Lance. Samantalang kay Rita at Benjo, unti-unti nang sisikat ang pag-asang matagal na nilang hindi nasilayan. Mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari matapos ang galit na pagsabog ni Don Marsilio. Mabilis itong binigyan ng aksyon ay hindi makatarungan na ginawa ng dalawa. Rita, mahinahon ngunit mariin ang boses ng Don. Maraming salamat sa pagsabi sa akin ng totoo. Huwag kang mag-aalala. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko hahayaang may mangyari pa sa iyo. Okay, Benjo. Maraming salamat po, Don Marsilio. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sagot nito. It's my responsibility to protect you. Dapat noon ko pa ito ginawa. Matapos noon, inutusan ng Don ang secretary. Prepare the guest villa. Siguraduhin mong secured at walang makakalapit. I want guards posted 24/7. Yes, sir. Pagdating nila sa villa, isang magarang ngunit tahimik na lugar sa loob pa rin ang malawak na lupain ng pamilya. Agad nilang naramdaman ang seguridad. Maraming bantay sa paligid, CCTV at isang team ng mga tao ni Don Marsilio na nakaabang para sa anumang pangangailangan. You're safe here, iho. Hindi ka na masasaktan ni naman. Sabi ng Don kay Benjo. Ngumiti lamang si Benjo habang si Rita naman ay muling nagpasalamat sa Don. Matapos noon ay muli siyang kinausap ang Don. Rita, untag ni Don Marsilio, gusto kong malaman mo na mag-aapela ako ng kaso laban sa dalawa. Hindi lamang sa ginawa niya sa'yo, kundi dahil nalaman ko rin na may mga funds silang nanakaw sa akin, sa kumpanya ko. Ganon pa man, malaking tulong pa rin ang pakikipag-cooperate ka nang sa ganon ay mas mapadali ang proseso. Tumango naman si Rita. Makakaasa po kayo ng tutulong ako, Don Marsilio. Lahat po ng alam ko ay sasabihin ko. Gusto ko rin po na managot sila sa ginawa nila sa akin at sa ginawa nila sa kapatid ko kahit na alam nilang may kapansanan si Benjo at malaki ang takot niya sa dilim. Mabuti naman kung ganon, Iya. Aasahan ko ang tulong mo at aasahan mo rin na hindi ko kayo tatalikuran. Attempted rape, physical assault, unlawful detention and coercion, adultery and emotional cruelty. Ilan lamang iyon sa mga isasampang kaso laban sa dalawa at tsak na mas madadagdagan pa iyon. Kinabukasan, maaga pa lamang ebala na ang buong villa. Dumating ng investigative team na personal na ipanadala ni Don Marsilio, mga abogado,
private investigators at ilang opisyal na eksperto sa forensic interviews. At habang nagsisimula ang investigasyon, unti-unti nang nabubuksan kay Don Marsilio ang mas malalim na katotohanan sa likod ng mga ngiti at katahimikang pinipilit ni Rita. Nasa conference room sila ng villa. Nasa mesa ang recorder, papel at ballpen. Nakaupo si Rita sa gitna, kinakabahan pero matapang. Rita, mahinawa na sabi ng lead investigator. Ikakwento mo lang nangyari kung kailan ka komportableng magsimula. Tumango naman siya, pero nanginginig ang mga kamay. Habang nagkukwento si Rita mula sa unang pagbabanta ni Miranda, sa pagkakahuli niya sa dalawang nagtataksil, hanggang sa takot noong gabi na muntik na siyang pagsamantalahan na Lance. Unti-unti ring nabubuo ang larawan ng kanyang trauma. At bawat salita ni Rita ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ni Don Marsilio. Napansin niyang sa bawat banggit ng pangalan ni Lance, namumutla ang dalaga, napapahawak sa braso, napapahinto. At kapag nababanggit si Miranda, nanginginig ang boses nito. Parang biglang bumabalik sa kanya ang takot ng pagkakakulong. Enough. Putol ni Don Marsilio habang sobrang nanginginig na si Rita. We'll pause for now. Tumango ang investigator, pero bago pa sila makaalis, hinawakan ni Rita ang kamay ng Don. Hindi. Kaya ko po. Kailangan na po matapos to. At doon lalo pang nabasag ang puso ni Don Marsilio. Pagkatapos ng interview ay nagpunta sa guest room si Rita para magpahinga. Ngunit nang sundan siya ni Don Marsilio, nadatnan niya ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Nakapikit si Rita sa isang sulok, humihingal, takot, tila nakikipaglaban sa alaala. Rita, iha, mabilis siyang lumapit. Nagulat ang dalaga, napaatras. Parang automatic na pagdepensa. Sir, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. It's okay, I understand. Kalmado na sabi ng Don. You're safe. Walang makakapanakit sa'yo dito. Walang Lance, walang Miranda. No one will touch you. Makalipas ang ilang araw, mas naging masinsina ng investigasyon. Hindi nalingid kay Don Marsilio na mabigat ang laban. Ang asawa niyang si Miranda ay may impluwensya, pera at koneksyon. Ganoon din si Lance, na anak ng isang kilalang pamilya na sanay mga lakal ng kapangyarihan. Sir, you need to see this. Iniabot ng investigator ang isang USB. Dinala nila ito sa opisina sa loob ng villa, kasama si Rita na tahimik ngunit kinakabahan. Pagkabukas ng mga file, isa-isang lumabas ang mga CCTV footage mula sa mansyon. Mga kopyang akala ni Miranda ay nabura na. Ngunit kilala ni Don Marsilio ang sariling seguridad. Kahit paalisin ang mga video sa system, palaging may backup. Unang lumitaw ang eksena kung saan paulit-ulit na pumapasok si Lance sa kwarto ni Miranda. Ang paglambingan ng dalawa at ang mga balihim nilang pagtatagpo. Hanggang sa sumunod na kuha ay iyong pumasok si Lance sa loob ng silid kung saan kinulong si Rita. Kuha iyon noong araw na naglilinis noon si Rita at pinagtangkaan siya nitong pagsamantalahan. Rita, marahang sabi ni Don, you don't have to look at this. Okay lang po ako. Kaya ko po para matapos ang lahat ng to. Sumunod ang mas mabibigat na footage. Si Rita na tinutulak na Miranda. Si Rita na nilalapitan ni Lance at pilit hinahawakan. Si Benjo na kinukulong sa storage room. Hindi makapaniwala ang mga investigador. Sir, this is more than enough. Kulang na lang ang sworn statement ni Rita. Tumango naman si Don Marsilio. Ngunit hindi maiwasang matigilan habang pinapanood muli ang mga eksena. Sa korte, matatag ang mga ebidensyang iprenesenta. Walang maidahilan sina Miranda at Lance. Kahit papilit silang sumisigaw. That's manipulated. That girl seduced me. Hindi niya sinabi ang totoo. Nanatiling tahimik si Rita habang hawak ang kamay ni Benjo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nanginig sa harap ni Lance. Nang siya nang tinawag para tumistigo, marahan siyang huminga. At tumayo. Hindi na siya ang dating Rita na takot na takot.
Hindi pa siya lubusang malakas pero ngayon ay mas matapang na, mas matatag. Isinalaysay niya ang lahat, ang mga pagbabanta, ang pangingikil, ang takot, ang pagkakakulong, ang sapilitang paghawak, ang pagtatangkang pagsamantalahan siya. Tahimik ang buong korte habang nakikinig sa salaysay niya. At nang matapos siya, halos sabay-sabay maririnig na buntong hininga at bulungan. Pagkatapos ng ilang hearing, lumabas ang desisyon. Si Miranda, guilty sa physical abuse, illegal detention, coercion at attempted cover-up. Si Lance, guilty naman sa attempted rape, sexual harassment, coercion at physical assault. At sa wakas, nang ilabas sila ng mga pulis para dalhin sa bilangguan, isang tanawing naging sagot sa lahat ang sakit ni Rita. Walang galit sa mata ni Rita, walang takot, walang puot. Ang meron lamang, pagpapalaya sa sarili. Ang relief na sa wakas, nakuha nilang hustisya na nararapat. Sinubukan namang lumapit ni Miranda kay Don Marsilio. Marsilio, makinig ka muna. This is unfair. Ngunit isang malamig na titig lang ang sinagot ng Don sa asawa. At the end of the day, mariin itong sabi. Lahat ng ginawa mo ay babalik sa'yo. Tahimik ang lumipas ang ilang linggo mula nang makulong sina Miranda at Lance. Sa wakas, unti-unting bumalik ang kulay sa mansyon. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil wala na ang takot na dati nakatago sa bawat sulok. Si Rita at Benjo ay nakabalik na sa mansyon, pero this time, wala na ang takot sa kanilang dalawa dahil pareho nilang alam na ligtas sila. Si Rita, kahit may mga gabi pa rin nananaginip ng mga madidilim na alaala dahil sa pinagdaanan niya sa kamay ni Doña Miranda, ay mas maayos na ngayon. Si Don Marsilio, bagaman nasaktan sa ginawa ng sarili nitong asawa at inaanak na itinuring na rin ng Don na sarili nitong anak, ay mas pinili na lamang na i-focus ang sarili sa trabaho. Isang hapon, habang naglilinis si Rita sa maliit na library, bigla siyang lumabas para kumuha ng basahan. Pagbalik niya, doon niya nakita si Don Marsilio. Nakatayo sa gilid ng mesa, hawak ang isang lumang litrato. Nakalimutan mo ito, sabi ni Don Marsilio. Nalaglag ito mula sa libro. Kinuha niya ang picture. Tiningnan din ni Rita ang picture at napangiti siya. Bigla niya tuloy na miss ang mama niya ngayon na nakita niya ulit ang picture nito. Ang babaeng yan? Bakit may larawan ka niya? Nag-angat ng tingin si Rita sa Don. Nagtaka siya sa emosyon sa mga mata nito. Siya po ang aking ina. Siya po ang ina namin ni Benjo. Anong pangalan niya? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Marsilio. Ang pangalan niya po ay Eliza. Ang Don ang tumapos. Sir, paano mo po nalaman ang pangalan ng mama ko? Napuno ng lungkot ang mga mata ng Don. She was, humanga ito ng malalim, my greatest love. Parang napakaw naman si Rita sa kinatatayuan niya. Hindi niya inaasahan, hindi siya makapaniwala na ang napakabait na Don na halos sariling anak na ang turing sa kanila ng kapatid niya ay may malalim na koneksyon pala sa kanyang ina. Dati niya pong kasintahan ang aking ina? Oo, siyang babaeng mahal na mahal ko. Nangako kami sa isa't isa noon na kaming dalawang magpapakasal. Ngunit hindi nangyari dahil maraming mga pagsubok ang pumigil sa aming dalawa. Pero, nung kami magkahiwalay, hindi agad ako naghanap ng iba. Hinintay ko siya. Umasa ako nang babalik siya sa akin at matutupad pa namin ang aming pangako sa isa't isa. Ilang taon hanggang sa inakala kong wala nang talaga. Nagpakasal kami ni Miranda. 48 na ang edad ko nung naghiwalay kami noon ni Eliza. 25 taong gulang pa lamang ako. 2 dekada. 2 dekada ko siyang hinintay. 2 dekada akong umasa. Hanggang sa nawalan ako ng pag-asa. Hindi ko lubos akalain na ang anak niya ay nasa pamamahay ko lang pala. Nakwento niyo po sa akin yon. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Rita. Sabi niya minsan daw ay may lalaking buong puso niyang minahal.
pero hindi sila pinagtagpo ng panahon. Napapikit si Marsilio, parang tinamaan ng matagal ng sugat. She left, without telling me why. Sambit ng Don. Hinanap ko siya. Pero isang araw, wala na. Nawalan ako ng sagot, Rita. Hanggang ngayon. Tumulo ang luha ni Rita. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang katotohanang matagal nang hindi niya alam kung paano sasabihin. Sir, sinabi po niya sa akin noon. Napalunok siya. Na ang greatest love niya raw, siya rin ang tunay na ama ko. Nanahimik ang buong silid, pati ang hangin ay tila tumigil, at si Don Marsilio halos hindi makahinga. What? What are you saying? Ngunit alam niya, nasa tono ang boses nito, ang unti-unting pagkakabuo ng puzzle. Rita, mahina niyang tanong. Ako ang tinutukoy ng iyong ina? Tumango si Rita. Kung tama akong pagkakaintindi ko, oo. Hinawakan ni Marsilio ang gilid ng mesa. Nang hina, hindi sa takot, kundi sa bigat ng pag-unawa. At si Benjo? Hindi po kami tunay na magkapatid. Paliwanag ni Rita. Kapatid ko siya sa ina, pero magkaiba kami ng ama. Lumapit si Marsilio, hindi bilang amo, at hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang isang amang ngayon lang nalaman ang katotohanan. Rita, tumigil ito at pinipigilan ng pag-uga ng tinig. Kung totoo ang lahat ng to, hinawakan niya ang balikat ni Rita, ngunit may pag-iingat. Takot na baka masaktan ito. Anak kita. Baka nga ako ang iyong ama. Doon ay tuluyan ng bumigay si Rita sa luha. At sa unang pagkakataon, nayakap niya ang kanyang ama. Nayakap niya ang tunay niyang ama. Matapos ang lahat ng iyon, agad na nagpa siya ang Don na magpa-DNA test sila upang malaman kung sila nga ang tunay na mag-ama. At isang linggo pagkatapos kumuha ng sample, dumating ang resulta. Hawak ni Don Marsilio ang sobre. Pareho silang kinakabahan at pareho ring excited. Nakaupo si Rita sa tapat ng Don. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Si Benjo naman ay nasa tabi ni Rita. Kumakapit sa laylayan ng damit ng kapatid. Tahimik ang buong sala, kahit ang mga kawani ng mansyon ay tila huminto sa paghinga. Dahan-dahan binuksan ni Don Marsilio ang sobre. Tumingin ito kay Rita, at nang mabasa niya nakasulat, hindi niya napigilan ng pag-angat ng kamay sa sariling bibig. Parang may kung anong gumuhit sa puso niyang matagal nang sarado. Mabilis ding tumulo ang luha sa mga mata ng Don. Anak, bulong ng Don. Nanginginig at basag ang tinig. 99%. You are my daughter. Anak kita. At ako nga ang iyong ama. Tuluyan na napaiyak si Rita. Hindi siya makapagsalita. Lumapit si Marsilio sa kanya at buong pagtanggap at pagmamahal na hindi niya alam na kay tagal na palang gustong lumabas, niyakap nito si Rita. Hindi bilang amo, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang amang sa wakas ay nabigyan ng pagkakataon na maging ama sa anak na hindi nito alam na meron pala. Noon pa man, ay napakagaan na ng loob ko sa'yo. Gusto kitang protektahan. Hindi ko alam na ito pala ang dahilan. Dahil ako ang iyong ama. Wika ng Don habang si Rita ay patuloy naman sa pagluha. Pagkalipas ng ilang minuto, nang unti-unti nang kumalma ang luha ni Rita, humawak si Marsilio sa magkabilang pisngi ng anak. Rita, anak ko, patawad. Patawad kung hindi kita nahanap noon. Kung hindi ko nabantayan ang iyong ina. Patawarin mo sana ako kung hindi ko malang alam na may anak pala ako. Papa, nanginginig na sagot ni Rita. Hindi pa sanay ang dila niya sa sasabihin iyon pero napakagaan sa dibdib na sa wakas nasabi niya iyon. Natawag niya sa sarili at tunay na ama ng papa. Masaya akong sa wakas ay nakilala at makakasama na kita. Ako rin, anak. Malumanay na sabi ng Don. Masaya akong malaman na mayroon akong anak at pinapangako ko sa'yo. Mula ngayon, hindi ko nahahayaan na may mangyari pa sa inyo ng kapatid mo.
Tumingin siya kay Benjo, na tahimik lamang na nakamasid. Ang batang walang muwang sa biglang pagbabagong nagaganap. Lumapit si Don Marsilio, lumuhod sa harap ng bata at hinawakan ang balikat nito. Benjo, mula ngayon, ituturing kitang anak. Katulad ng pagtrato ko kay Rita. Hindi mo kailangan na matakot. Habang buhay kitang poprotektahan, kayo ng ate mo. Dahil mga anak ko kayo. Mula nang lumabas ang resulta ng DNA test, parang unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Rita. Ang dating pag-aalipin, takot, at paglilihim ay naging alaala na lamang ng madilim na nakaraan. Ngayon, sa mansyon ni Don Marsilio, hindi na siya isang kasambahay lang. Anak na siya, bahagi ng isang pamilyang matagal niya nang pinangarap. Anak, gusto ko makabawi sa'yo, sabi ng kanyang ama. Habang magkatabi sila nakaupo sa malaking hapagkainan. Mag-aral ka ulit. Ayokong limitadong kinabukasan mo, lalo pat matanda na rin ako. Gusto ko pong mag-aral pa, sagot niya. Para po kay Benjo, kasi gusto kong maging maayos ang future niya. Suportado siya ng kanyang ama. Plano ni Rita na kumuha ng kursong Business Administration dahil siya rin ang magmamana sa kumpanya at lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang araw na kailangan nilang humarap sa nakaraan. Kailangan nilang makitang muli si Miranda, hindi bilang amo kundi bilang bilanggo. Sinamahan ni Don Marsilio ang anak na si Rita sa kulungan para bumisita. Nang makapasok sila sa visiting area, halos manlumo naman si Rita sa itsura ng dating makapangyarihang babae. Payat, magulo at halatang hindi na ang dating Doña Miranda. Pagpasok nila, napatigil si Miranda. Parang may tumusok sa dibdib nito nang makita si Rita. Malinis, maayos, at masaya habang ito ay nagdurusa sa kulungan. Marsilio, bulong ni Miranda, nanginginig ang labi. Bakit? Bakit mo sila dinala rito? Malalim ang hinga ni Don Marsilio. Dahil may dapat kang malaman. At dapat mo rin na makita kung anong pinilit mong sirain. Sabi ni Don Marsilio. Si Rita, siya ang anak ko. Tunay namin siyang anak ni Eliza. Namilog ang mga mata ni Miranda para itong nabagsakan ng mundo sa nalaman. Anak? Anak mo si Rita? Siya? Hindi. Imposible. Imposible ba? Malamig na sagot ni Marsilio. O hindi mo lang maisip dahil buong akala mo ay alipin mo siya habang buhay. Napatakip ng bibig si Miranda. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. At doon umiyak ito dahil sa labis sa pagsisisi sa ginawa nito. Kung alam ko lang, hindi ko sana. Humingi ng tawad kay Rita si Miranda, ngunit umiling si Rita. Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad, Doña Miranda. Mahinahon niyang sabi. Hindi para sa iyong pagpunta ko rito, kundi para sa sarili ko. Gusto ko maging malaya sa madilim na nakaraan na kayo ang naging dulot. Nagalit ako, oo. Ngunit masaya na ako kasama ang aking tunay na ama at kapatid. Kaya nagpasya ako nakalimutan ng lahat at hilingin na sa kabila ng ginawa mo sa akin, maging maayos pa rin ang buhay mo dito. Paglabas sila ng kulungan, ngumiti ang Don sa anak. Anak, sabi niya, I'm proud of you. Tahimik ang umaga nang dumating sila sa sementeryo. Si Don Marsilio, si Rita at si Benjo. Bitbit ni Rita ang isang bouquet ng puting lilies, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Habang papalapit sila sa puntod, ramdam ni Rita ang kirot ng pangungulila. Pero may halo ng ginhawa dahil sa wakas, hindi na lang sila ni Benjo magkasama sa buhay dahil ngayon nga ay kasama na nila ang kanilang ama na si Don Marsilio. Pagdating nila sa harap ng lapida, napahawak si Rita sa malamig na marmol. Ma, andito kami. Umupo siya sa damuhan habang si Benjo ay nag-aayos ng bulaklak at kandila. Si Don Marsilio naman ay nananatiling nakatayo, para bang hirap lumapit. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sobra ang bigat ng mga salitang matagal na nitong kinikimkim.
Pagkaraan ng ilang sandali, lumuhod ang Don sa harap ng puntod. Eliza, mahina nitong sambit sa pangalan ng kanyang ina. Patawad kung ngayon lang kita nadalaw. Patawad kung hindi mo lang tayo nagkitang muli bago ka nawala. Hindi ko alam na may iniwan ka pala sa akin. At ang pinakamagandang biyaya, hindi ko alam na nagkaroon pala tayo ng anak. At ngayon ay masayang masaya ako kasi sa wakas, kasama ko na siya. Kasama ko na ang anak natin. Hindi na ako mag-iisa at maaalagaan ko na rin ang anak natin. Napaluha si Rita, pero hindi siya nagsalita. Ipinagpatuloy ni Don Marsilio ang mga nais sasabihin. Mababa pero buo ang boses. Salamat. Salamat at inalagaan mo ang anak natin, Eliza. Ginawa mo ang lahat para mabuhay siya. Pinalaki mo siyang matatag, marangal, mabait. Sandaling tumigil at napakuyaw ang kamao niya. Lumaki siyang napakabuting tao at sobrang humahanga ako kung paano mo siya pinalaki ang anak natin. Ngayon nakasama ko na siya. Ngayon na nabigyan ako ng mundo ng pagkakataon na maging ama sa anak natin, nangangako ako na aalagaan ko sila. Si Rita, si Benjo. Aalagaan at mamahalin ko sila ng buong buo. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan bago sila nagpasyang umalis. Sa pagtalikod nila sa puntod, ramdam ni Rita na parang may kumalas na isang matagal na nakadikit na bigat sa puso ni Don Marsilio. Pagkaraan ng ilang linggo, nag-aral na si Rita habang may kinuha naman si Don Marsilio na maaaring magbantay at mag-alaga kay Benjo habang busy pa siya sa pag-aaral. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang bag habang naglalakad sa hallway ng kanilang campus. Napakaraming dapat habulin pero determinado siya. Hawak ang mga libro, hindi niya napansin ang papalapit na isang lalaki sa kabilang direksyon. Kaya nagkabungguan sila. Nahulog ang notes niya sa sahig. Muntik pa nga siyang mawala ng balanse kung hindi lang siya nahawakan ng lalaki sa braso. Sorry, I'm really sorry, are you okay? Isang malalim, kalmado at magaan na boses ang tumama sa tenga niya. Pagangat ni Rita ng tingin, huminto ang mundo niya nang makita ang mukha ng nagmamay-ari ng malalim na tinig. Ang binata ay matangkad, maputi, ngunit may maamong anyo. At may mga matang tila laging nakangiti. Clean cut, halatang may pinag-aralan at disente ang tindig. Napatingin sa kanila ang ilang estudyante ay naglalakad, pero hindi nila ito napansin. Kasi sa mismong sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata nila. Para bang nawala ang ingay ng hallway. Para bang sila lang ang naroroon. Ayos ka lang ba? Tanong ulit nito at dahil natulala pa siya dito. Napangiti naman ang lalaki. At iyon na siguro ang pinaka nakakabiganing ngiti na nakita ni Rita sa buong buhay niya. Nasaktan ka ba? Tanong ulit nito. Ha? Hindi naman. Nauutal pang sabi ni Rita sabay tayo ng tuwid. Inalalayan naman siya ng lalaki. Sorry talaga, hindi kita napansin. Wika nito sabay pulot ng notes ni Rita. Heto, sana hindi nasira. Hindi, okay lang. Nauutal na sagot ni Rita sabay tanggap sa notes niya. Napatitig ulit ang lalaki. Parang sinusuri siya pero hindi nakakailang. Are you sure you're okay? Oo, ayos lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba? Ngumiti naman ito sa kanya. Hindi, I'm fine. Nagkatingilan ulit sila ng ilang saglit na pakiramdam ni Rita ay bumagal ang oras. Bago pa makapagsalita si Rita, ngumiti ito ng mas malawak. Then, I hope to see you around. Tanong nito. Ingat ka, baka mabangga ka ulit. Oo, ikaw rin. Sinundan niya ang tingin ng binata. Tsaka lang niya napagtanto na sobrang bilis pala ng tibok ng kanyang puso na para bang hinahabol nito. At noon niya lang din na-realize na hindi niya pala natanong kung anong pangalan nito. Ganun pa man ay umaasa siya na muli silang magkikita. Mabilis ang mga araw para kay Rita. Abala siya sa pag-aaral, sa pag-aasikaso kay Benjo, at sa mga unti-unting pagbubuong muli ng kanyang buhay kasama ang kanyang tunay na ama. Tutok din siya sa pag-aaral kung paano niya matutulungan ang kanyang ama sa kumpanya at mga negosyo nito kasi matanda na rin naman ang kanyang ama. Malapit na itong mag-resign
dapat niya nang matutunan ang lahat. Pero sa kabila ng pagiging abala niya, minsan lang naman, napapaisip siya sa lalaking nakabangga niya sa hallway. Hindi niya alam kung bakit, siguro dahil sa ngiti nitong hindi niya matanggal sa isipan, o baka dahil sa titig nitong parang may gustong sabihin kahit wala namang sinabi. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad siya palabas ng library, bumukas ang pinto. At, oh, it's you. Napatigil si Rita. Nandoon ang lalaki. Pare-pareho sa alaala niya. Malinis at desente ang itsura. May maamong ngiti at may matang parang laging tumatawa. Hi, sabi nito na may halong tuwa sa tinig. Naaalala mo pa ba ako? Ako yung nakabungguan mo last time. Napatango si Rita. Medyo naiilang dahil sobrang bilis ang tibok ng puso niya. Oo, naaalala kita. At sorry nga pala ulit to na. Umiling ito. No, ako dapat ang mag-sorry nun. But I'm glad I saw you again. Saglit siyang natulala. Wala namang espesyal sa sinabi nito. Pero may kung anong lambing sa tono na hindi niya maipaliwanag. By the way, sabi nito habang inaabot ang ilang papeles na nahulog. You dropped this. Tinignan niya ang mga papel. Hindi niya namalayang nalaglag ito mula sa binder niya. Thank you, sabi ni Rita na medyo nahihiya. Seems like you really like studying, huh? Last time makapal din ang notes at libro mga dala mo. Hindi naman pero gusto ko kasi na mapag-aralan lahat para matulungan ko ang papa ko sa trabaho. Well, that's impressive. Nakangiting sabi pa nito. Naglakad sila palabas ng building. Magkatabi pero hindi magkadikit. Habang magkasama sila, ang puso ni Rita ay patuloy na nagwawala sa kabilis sa tibok. By the way, what's your name? Tanong ng binata. Rita Alcantara, sagot niya. Rita, ulit nito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nag-init ang pisngi ni Rita sa pagbanggit nito sa pangalan niya. Bagay sa'yo. Ikaw? Tanong niya pabalik. I'll tell you soon, kapag nagkita ulit tayo. Promise. Ha? Bakit kailangan secret? Nakipit balikat ito pero nakangiti. Hindi naman secret, more like gusto ko lang na magkaroon ulit ng chance na makita ka para masabi ko sa'yo ang pangalan ko. Pagdating sa labasan ng building, bigla na lang itong huminto. Rita! Tawag nito, nilingon niyang binata. At sa unang pagkakataon, naging seryoso ang mukha nito. It's really nice seeing you again. Hindi niya alam kung anong sasagot kasi na-starstruck na naman siya sa nakakabighaning ngiti nito. Pero bago pa siya makapagsalita, umatras ang lalaki, kumaway ng magaan, at naglakad palayo. Iniwan siya roon. Hawak ang papel at damang-dama ang kakaibang kaba sa dibdib. Habang lumalayo ang binata, napakunot ang noon ni Rita. Kasi ngayon niya lang napansin, may sumundo rito. Isang magarang sasakyan. Lumabas ang driver ng marangyang sasakyan, yumuko sa harap ng lalaki at ito mismo ang nagbukas ng pinto para dito. At sa huling sandali, bago tuluyang sumara ang pinto ng sasakyan, tumingin muli sa kanya ang lalaki. Ngumiti at kumaway sa kanya. Habang papalayo ang sasakyan, lula ng misteryosong lalaki, nagpabilis naman na yun sa tibok ng kanyang puso. Nanatili naman si Rita sa kinatatayuan at nakatingin lamang sa sasakyan. Umaasa na sana nga magkita ulit sila ng lalaking iyon. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!